Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Ito na nga po, pag-usapan na natin ng mga issues sa lipunan. Oy. Alam nyo po, kahapon ay may matindi ho tayong balita pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. Itawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Mas maganda yung Judas Villanueva. Bakit ho kanyo? Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Sa matter of fact, sabi ko nga ho sa aking FB. Kayo dapat mag-ano kayo sa FB ko sabi ko nga doon, hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasamahan niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasamahan niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya ako nga, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi sorry Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi, kasi parang gano'n na dating ngayon O nung ano nyo yung pamunuan ninyo dyan Ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan, Marcos is Lord na lang. Wag ng Judas is Lord, di ba? Tama, mali? Pero alam naman natin na mali yun. Wala tayong magagawa. Yun ang ginagawa ng mga leaders nyo Yung pinuno nyo dyan, tila yun ang sinasamba. Yung si Marcos yung kanyang utos na sinusunod, hindi ang Panginoon Di ba? Alam naman natin yan, huwag na tayo maglokohan. Alam mo, ito lang masasabi ko dyan sa sa pagbaligtad nitong si Judas Villanueva. Tingnan natin, abangan natin, bantayan po natin yung kanyang kaso. Pag yung kaso niya hindi na plunder, alam na natin kung ano nangyari. Nagka-magic na. Alam mo naman, tutangin na to si si ombudsman Alam naman natin yan, di ba? Tuta talaga yan si ombudsman. Kaya sigurado tayo dyan, pag itong kaso niya ay bumaba at hindi na plunder, kasi yung plunder non-bailable. Yung katulad nung kay Jinggoy, yung nangyari kay Jinggoy, di ba? Nanindigan si Jinggoy. Alam mo, nakakakaya, Nakakaya ka, Joel, sobra. Joel, nakakaya ka. Mantakay mo, tinalo ka pa ni Jinggoy, di ba? Si Jinggoy, masama ang tingin natin yan. Kaya nga, meron pang pautot dyan na good one. Tapos, tinawag na bad one si Jinggoy. Pero si Jinggoy, at least nanindigan. May bayag kahit... Hindi, di ba Totoo, ikaw, Joel, pambihira ka. Ang dahilan mo, pamilya mo at ikaw. Hindi, ako, baka sabihin nung iba, ganun din naman ang ginawa nung iba. Nag-tridor din naman, bakit si Joel lang masyado kung ano. Kasi I expect more from Joel. I understand yung mga politiko nagbabaligtaran. Okay yan. Hindi naman sa okay. I mean, ano yan, normal yan sa mga politiko. Yung patawid-tawid sa kabilang kampo. Ganyan naman noon pa Di ba? Pero ang hindi ko matanggap ay yung new creation. Supposedly. Di ba? Yung mga talagang they profess that they are follower of Christ. Ito hindi nga lang follower of Christ to Pastor pa Anak pa ng pastor. Alam mo, sa totoo lang, napaisip talaga ako Ito naisip ko lang naman po. I'm not judging you. Okay, naisip ko lang yung verse na sinabi ng Panginoon na darating ang panahon, well, they will call me Lord. We perform miracles, Lord. We called you Lord. Pero ang sabi ng Panginoon tumabi ka, hindi kita kilala. Sa loob-loob ko. Ang daming ganun Yung talagang nagpo-profess sila na Jesus is Lord. Pero ang buhay nila, ibang-iba. Kasi alam mo, mas malinaw pa sa malinaw etong nangyari sa Senado. Sobrang maraming confirmation o maraming facts na kaya inaagaw ang leadership ay dahil pinipigilan ang Blue Ribbon hearing. Di ba? Simpleng-simple lang Ito, bibigyan ko kayo ng halintulad. Bigyan ko kayo ng example. Nung
nakuha ng Cayetano Black yung leadership sa Senate, anong inaakusa sa kanila? Sige nga, kung talagang maaalala ninyo, ano yung inaakusa sa kanila? Di ba ang inaakusa sa kanila? Dahil yan, magiging i-delay na o gagamitin na naman nila yung fourth tweet. Di ba? Tungkol sa impeachment. Ibig sabihin, naku po, patay na, ibabasura na impeachment. I-delay na yan. Ano ginawa ni Cayetano? Anong unang ginawa ni Cayetano? Di ba, agad-agad niya kinonvene ang court. Agad-agad po. Ibig sabihin, yung kanilang pagbibintang, peke, fake. Sabi nga niya hindi man lang nag-sorry yung mga nagbintang. Kahit yung mga media, salsal ng salsal sa balita na hindi man lang nag-sorry. Di ba? Ganon. Bigyan natin ng comparison. Doon naman tayo sa panahon ni Chis Escudero na inagaw sa kanya ni Soto yung leadership. Anong akusasyon nun? Di ba hindi natutuloy ang mga Blue Ribbon? Sabi nila, hindi, tutuloy yan. Kaming bahala dyan. Si Lacson andyan eh. Kayang-kayang ni Lacson yan. Talagang pag si Lacson nag-imbestiga, dating pulis yan eh. Di ba yan yung kanilang litanya noon? Di ba? Yan yung litanya nila eh. Ano nangyari mga kababayan? Ano nangyari? Tinuloy ni Lacson. Pero yung mga dapat imbitahan, imbestigahan, wala na. Tapos, ang ginagawa lang ni Lacson palagi para maging controversial yung Blue Ribbon, mag-iintriga lang siya. Sasabihin niya, may haharap akong witness. Yung witness nakatakip ang mukha, tinuturuan siya, sumasagot sa mga tanong. Napaka-obvious eh. Tanga ka na lang talaga kung hindi mo ma-realize yung ginawa nila. And eventually, ano sabi niya? Galing mismo sa bibig niya, walang mastermind. They are all just greedy. You cannot do it. Kasi you need the help of every department in our country for you to be able to do that, ano man tawag mo dyan, extreme corruption. Extreme eh, trillion eh, billion ang delivery every day. Kailangan mo ng, I mean, imagine, saan nang gagaling yung pera? Sige nga ho, saan nila kinukuha yung limpak-limpak na pera na yan? Saang bangko kukunin yan? Sino pipirma nung ano na yan? Hindi lang naman po isang tao yan. It's the entire government, sindikato. At para itago mo yan, you need a good PR. Kaya nga, di ba, maraming diniliver din sa mga PR machine? O sabihin, yung PR ng mga tao. Di ba? Na sila naman ang bahalang patahimikin ng mga media. Ganyan na nangyari. So ano ibig sabihin nun? Sindikato, it's the entire government corrupting ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ni Lacson, wala naman talaga mastermind, greedy lang sila. Ayan na isang kalapastangan sa katotohanan. Sobrang katarantaduhan yung ginagawa ni Lacson ng Blue Ribbon. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ano, nung lumabas yung 18 Marines, na kaysa na imbestigahan, tanungin, alamin, totoo ba yung sinasabi nila? I mean, kung ikaw talaga ay naghahanap ng katotohanan, every witness na lumalabas at nagsasabing ganito, nangyaring korupsyon, ganito, instead of sasabihin mo, hindi totoo yan. Papuntahin mo, imbestigahan mo, gisahin mo. Inimbestigahan niya? Hindi. Move forward. Nakuha ng Cayetano Black. Ano yung kanilang akusasyon? Hindi daw itutuloy yung impeachment. Tinuloy po yung impeachment. Tinuloy, agad-agad Agad-agad. Let's point it out. Agad-agad. Monday yun, naalala ko eh. Nag-convene ang impeachment court. Kita nyo na. Ano ginawa? After nag-announce na magkakaroon ng Blue Ribbon, subcommittee na si Marcoleta, doon uminit ang mga tumbong nito.
mga quote-unquote BBM senators, di ba? Doon lang naman sila nagsimula mag-react. Nung una, okay pa eh. Okay kami, walang problema dyan. Sige, kayo na sa impeachment. Wala na. Yan lang naman ang gusto namin, impeachment. Ano nangyari po mga kababayan? Nung nag-announce ng subcommittee na si Marcoleta, in-announce ni Cayetano, ano nangyari? Doon nagsimula ang kanilang grand plan. Doon na talaga sinubukan nila talagang kunin na. Noong una sinusubok-subukan nila pero hindi nila magawa kasi as a matter of fact, inatake pa sila ng NBI doon di ba? Hindi nila nakuha. Nanindigan yung mga Kaya nga may mga senador na nasa majority block noon ang nagsabing mas masahol pa kay Judas. Mas masahol pa daw kay Judas ang bumaligtad sa kanila sa tindi ng kanilang pinagdaanan. 'Di ba? Kaya sobrang sahol sa Judas ito si Joel Villanueva. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang. Pero yung meron lang akong special message sa mga membro niya sa JIL. Huwag naman po kayo ma-stumble. Ganun talaga May mga leader talaga na yung iba, 'di ba, na nagfi-fail na sa adultery. Huwag ho kayong bibitaw. Kasi your faith should not be anchored to anyone or to people, to humans, but to God only. Meron talagang mga pastor na along the way naliligaw. Naakit sa fame, naakit sa pera, naakit sa babae. Totoo yan. In church history, napakarami pong mga bumabagsak na pastor. Tao rin kasi sila It doesn't mean they're exempted na matempt o mapadaan sa matinding pagsubok. Tao din yan. So hayaan nyo na lang kung sila ay nag-fail. Hayaan nyo na lang kung naghuda si Joel Villanueva. Ituloy nyo pa rin yung pananampalataya nyo sa ating Panginoong Jesus. Importante naman, you believe in the Lord Jesus Christ. And kung di maghanap na lang kayo ng ibang church na hindi nakikialam sa politika, hindi papasok sa politika yung mga pastor at nakakonsentrate po sa salita ng Diyos. Kasi ganun dapat yun Ganun naman. Ako, I really admire dun sa mga churches na hindi pumapasok sa politika at sila po ay alam mo yun, nagtuturo lang, nangangaral lang at hayaan nila yung kanilang mga membro kung ano yung kanilang gusto at papanigan. You should just guide them, not direct them. Yun ang akin, ha? At kaya nga yung sa mga kasama niya dyan sa JIL, hayaan nyo na kung nagpalit na sila ng Marcos is Lord, lumipat na lang kayo, maghanap kayo talaga ng church na matino ang inyong mga pastor. Huwag nyo idadama yung Panginoon sa kapalpakan ni Villanueva. Okay? Kaya itutuloy na natin yung ating usapin patungkol dito sa balita na to. Okay? Ito. Maganda itong Ay, nako. Ito. Even before the Senate power shift, Alan Peter Cayetano had already acknowledged he was set to be replaced as Senate President after Senator Joel Villanueva shifted support to the Gatchalian bloc. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah, anong latest? May alam mo, bago pa man nga maganap ang botohan sa bagong Senate President dito sa Senado, naglabas na ng pahayag si former Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, na tinatanggap niya na ng bukal sa loob na mapapalitan na siya ngayong araw. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Joel Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session ngayong araw. At sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Sa pagdating naman ni Senator Risa Ontiveros dito sa Senado kanina, confident na siyang buo na ang 13. Number, ma'am? Very hopeful. So makukomplete na yung 13, ma'am? Very hopeful. Back to work.
Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, agad nang binasag ni Senator Mig Zubiri Tama sa dyan. Back to work. Ha? Ibig sabihin, back to work for Marcos. Kita nyo na, di ba? Yung special session is not really for the senators to work. Kunwari na lang yung ano nila, yung mga ginawa nilang pa CACA, kunwari na lang yun. Ang talagang main reason, kaya pinatawag yung session, special session na yan, is dahil si Villanueva ay bumaligtad na. Ngayon tayo lang talaga ng special session. Kaya nga 'di ba tinawag natin yung state-sponsored Senate coup. ang mga bulong-bulungan. Kumpirmadong si Senator Joel Villanueva na nga ang pang-13. We have 13 members already and we will buckle down to work. Yan ang panawagan ng taong bayan, trabaho na kami Wow. sa Senado. Panawagan. Dali. Yan, sorry. Ang panawagan na yan ay iisa lang naman eh. Hanapin natin ng mastermind ng flood control issue. At hindi lang ho yun yung matinding korupsyon sa Pilipinas. Alam mo, nakakahiya kasi. Hindi ko alam kung mga bulag to mga tarantadong mga politiko natin. Hindi nila nakikita na sobrang kurap ang bayan natin. Umaalis naman sila ng Pilipinas, pumupunta naman sila sa ibang bansa. Siguro nakikita naman nila yung difference. Alam mo kasi, sorry pagpasensya nyo na ha. Pag ako talaga nawawalan ako ng gana sa Pilipinas, pag nawawalan ako ng gana sa gobyerno natin, pag sobrang natotoksika na ako, pumupunta ako ng ibang bansa. Kasi di ba, wala naman akong cargo sa buhay. So nakakapag-ipon po tayo. Wala po kasi akong asawa, single. Magpi-50 na, single pa. Banat ba 50 ka na? Siyempre, malapit na. August 6 ha, sabay-sabay natin pagdiwang yun. 50 na ako, hayop yan. Hindi, kaya nga, alam mo, ano lang ibig ko sabihin? Pag tayo po pumipiyok pa, 50 na, animal. Pag tayo po ay natotoksikan sa Pilipinas, pumupunta po tayo ng ibang bansa. Tinitingnan natin, ine-enjoy natin, doon tayo nagre-relax. Alam mo, yung mga bansang napuntahan ko po, kasi kasama rin po nung trabaho ko noon, di ba? Hanggang ngayon naman, ako pa po ay manager ng Monka Girls, nagtutur na po kami, iba't ibang bansa. Ilang beses na po ako nakabalik na Europa, ilang beses na rin ako nakabalik ng Amerika, Canada at kung saan-saan. Isa lang bagay na nare-realize ko eh. Itong huling balik ko sa Europe noon, sinasabi nila bumabagsak na daw ang Europe dahil sa mga kaguluhan. Sa loob-loob ko, eto ba yung sinasabi ninyong bumabagsak? Anong tawag nyo sa amin? Kung ito yung bumabagsak, na sumusunod pa naman sila sa batas kahit papaano. Paano pa yung sa atin? Dito, yung batas suggestion lang. Yung mga mambabata, sila pa yung babaluktot dun sa batas. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Yung gumagawa ng batas, gagawin nila yung sarili nilang batas tapos hindi nila susundin. Saka nakakita nun? Sa bansang Pilipinas. Saan ka nakakita na nakasulat sa Senate rules, ginawa ng mga senador, pero hindi nila sinundod? Saan ka nakakita ng ganun? Dito lang yan, only in the Philippines. Ewan ko kung may mas kurap pa sa Pilipinas, siguro yung tikbo, yung mga bansang walang gobyerno, baka yun ang pinakamas kurap pa. Kasi walang gobyerno. Pero grabe, ang lala ng Pilipinas. Kayo mga OFW, alam nyo yan. Kayong mga migrant workers at kayong mga residente na ng ibang bansa, alam nyo yan kung gaano kakurap sa Pilipinas. Parang walang batas na nag-i-exist. Suggestion lang. Depende kung sino makapangyarihan, siya ang batas. Di ba? Ganun eh. Kaya nga nakakapagtaka itong mga to. Tuwang-tuwa pa itong mga tarantadong to. Para lang, alam mo yun? Dahil naagaw na nila yung leadership. Tapos mangangako pa sila na itutuloy namin ang mga trabaho namin. Pero hindi nila itutuloy yung paghahanap kung sino talaga ang mastermind ng flood control
controversy. And take note kasama nila dito yung mga pinklawan at dilawan. Alam mo, sa totoo lang kung siguro si Ninoy ay alam mo yun, makabalik sa mundo na to, I mean, makabalik sa Earth, siguro sinermo na niya na si Bam Aquino. Oo. I mean, siguro lang kung ako siguro sasabihin ko, kunwari ako si Ninoy. Eto, with the respect as a matter of fact, ngayon ko nga lang na-appreciate yung, although may mga hindi ako nagustuhan sa ginawa ni Ninoy, pero ngayon ko lang na-appreciate yung pakikipaglaban niya kay Marcos noon. Ay, ganun kahirap ang gipitin ni Marcos Sr. noon. Kaya, siguro kung ako si Ninoy, lalapitan ko talaga si Bam Aquino Bibigyan ko ng one time, big time na sampal. Kasi sasabihin ko kay Bam Aquino, gaya-gaya ka sa itsura ko para maging senador ka o ano mang gusto mong pangarap mo sa buhay, ginaya mo pa itsura ko. Tapos, yung paninindigan ko, hindi mo naman ginaya. Malamang ganun Hindi, kung ako yun. Hindi ko sinasabing gagawin ni Nino yun. Pero kung ako yun. Kaya nga, alam mo, doon ko na nakakita yun At tapos, ito pa matindi. Kung siguro si Marcos Sr. naman ang nabuhay sa mundo na ito. Kunwari lang. Kunwari lang si Marcos Sr. ang nabuhay. With all the respect with the Marcos Sr. Siguro, kung ako yun, kunwari lang ako si Marcos Sr. Kunwari ako. Lalapitan ko si Marcos. Si BBM, lalapitan ko yun. Bibigyan ko rin ng one time, big time yan. Tapos sasabihin ko sa kanya, alam mo ba yung mga dilaw ang nagpabagsak sa akin? Ang nagpabagsak sa pamilya natin? That it cost me my life? Diba, nagkasakit na siya noon, napunta na siya sa Paway. Hindi, may sakit na naman na siya noon. Pero, siyempre, lalala yun because of what is happening. Pero sigurado ako kung ako si BBM, sasabihin ko, bakit yan nakikipagkuntsabahan sa mga dilaw? Alam mo ba sila ang dahilan kung ba't napaalis yung pamilya natin? Tapos na ngayon nakikipagkuntsabahan ka sa kanila. Grabe, no? Ang Pilipino, ang bilis makakalimot, no? Imaginein mo talaga, nakalimutan na nila yung pinaglaban nila noong 1986. Nakakatawa Yung mga lumaban noong 1986, kinalimutan nila sa ngalan ng galit namin kay Duterte. Sa ngalan ng ayaw na namin mabalik si Duterte dito sa Pilipinas o ayaw na namin magkaroon ng isang Duterteng presidente. Kakalimutan na lang namin lahat ng pinaglaban namin noong 1986. Yan ang litanya ng mga pinklawan tsaka dilawan Nakakahiya. Anong klase kayong mamamayang Pilipino? Hahayaan ninyo ang korupsyon. Remember this you Bam Aquino, Kiko Pangilinan, na dati nyong binabatikos ang mga Marcos. Ayaw na ayaw, galit na galit kayo nung pinalibing ni Pangulong Duterte yung si Marcos sa libingan ng mga bayani. Galit na galit kayo nun. Kunti na lang, yurakan nyo talaga yung mga Marcos nun, tsaka si Duterte nun, di ba? Tapos, anong ginawa ninyo ngayon? Hinahayaan ninyo si Marcos, nasusundin nyo si Marcos sa kagustuhan niyang wag magkaroon ng flood control hearing. Bakit? Bakit? Hindi ko talaga magets Hindi naman kayo tanga. Ako, naniniwala ko may konsensya at may utak pa rin yung mga dilaw na nandyan sa Senado. Alam na alam nyo kung sinong mastermind ng flood control issue na yan. Alam na alam ninyo kung sino may susi at may hawak ng para ma-reveal kung sino yung mga mastermind ng corruption sa Pilipinas. Pero dahil sa whatever reason, hindi ko alam talaga For whatever reason, dyan na lang kayo sa Marcos block. At sumusunod kayo ngayon kay Marcos. Hindi ko magets Ano yun? May pera ba kayo natatanggap? I don't think so. Honestly, I don't think so. O baka naman may kaso kayo, kasama kayo doon sa mga nabigyan.
But I doubt. I doubt din. Ngayon ko kay Kiko kasi hindi malinaw yung yung picture na nilabas nung mga Marines eh. Hindi ko alam kung ano relevance nun, pero ang balita ko, pinakita yung picture na parang ang tumutulong na helicopter ata ay yung kay Zaldico. Parang gano'n, no? So, ibig sabihin, sinasabi nung mga Marines na isa sa mga nakinabang ng tulong ni Zaldico ay si Kiko Pangilinan. Parang gano'n ang sinasabi nila. I'm not sure kung yung ba ang pinupundo kasi medyo, minsan kasi pag nagpipress ko, pumapasok, dapat may yung moderator, pagka hindi pa tapos yung isa na nagsisiwalat na isang bagay, patapusin nyo muna yung kwento. Minsan kasi napapatigil dahil may mga pumapasok na mga tanong na minsan lilipat na sa... Alam mo, naintindihan ko yan eh. Kahit kami sa Banateros, pag nag-i-interview, noong una medyo magulo. Kasi may kanya-kanya kaming gustong itanong doon sa host na minsan sabay-sabay. May tinanong ako, hindi pa tapos, hindi pa na-follow up yung topic na yon, biglang tatalo na. Kaya noon, sinabihan ko na yung grupo ko, sundanin natin yung per topic. Pag ito yung pinag-uusapan, ito muna yung pag-uusapan. Huwag muna tayong lilipat. Kasi patapusin natin yung isang topic na yon lahat. So ganun, hanggang eventually, naayos na. Tumahimik na yung mga naglilipat-lipat ng ibang topic. Sinusundan na nila ngayon yung topic na yun. Dapat ganun. Nung nakaraang press con, parang excited lahat magtanong sa mga Marines eh. To the point na parang ang dating na nalalagpasan yung iba. So hindi tuloy nakukumpleto yung kwento ng mga Marines. Sana po yung mga sa susunod pa, kumpletuhin natin yung kanilang kwento. Number 13, sir. Senator Joel is with us. Okay. So what's your reaction Kailan sa niyo post? nakuha, sir? Secret. Samantala, ayon kay Senator Cayetano, hindi man siya ang kasalukuyang Senate President, tuloy pa rin daw ang kanyang paglaban sa pag-iimbestiga kaugnay sa flood control scam. May nagpapatuloy nga dito sa ngayon sa Senado ang sesyon para naman sa Committee on Appointments at merong 4 na senador mula sa Cayetano Block na kasalukuyang minority ang nasa loob ngayon ng session hall. Yan ay sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. May kanina nung dumating si Senator Amy Marcos, agad natin siyang sinalubong at naitanong natin din sa kanya kung ano ang kanyang reaksyon kaugnay nga sa pagbagong liderato dito sa Senado. Ang isang maikling sagot lamang ni Senator Amy Marcos ay it's okay. Samantala, si Senator Loren Legarda rin ay nakausap na rin natin kanina. Ang sinasabi niya, kinongratulate niya itong mga bagong liderato ng Senado at bukal din sa loob niyang ipasa ang posisyong Senate President Pro Tempore kay Senator Tito Soto na siyang ang papalit kay Legarda. May. Isaiah, ano ang reaksyon ni Senator Cayetano sa kanyang mga kasama sa Senado, particularly Senator Joel Villanueva? May bahagi nung kanyang Facebook post, sinabi niya na hindi masama ang kanyang loob, wala siyang galit sa kanyang mga kasamahan dito sa Senado na masasabi natin sila nga yung mga nagdesisyong palitan siya bilang Senate President. Kasama na nga dyan ang dating kasamahan niya sa mayorya na Cayetano Block na si Senator Joel Villanueva. Ang sinasabi niya, walang sama ng loob, ang kanyang posisyon bilang Senate President ay hindi forever, kundi pwede nga siyang palitan anumang oras. Mike. Inaasahan pa ba natin na darating ang ibang miyembro ng Cayetano Block? May hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy nga ngayon sa loob ng session hall yung sesyon para nga sa Commission on Appointments. Sa ngayon, wala tayong nakikitang dagdag dun sa 4 na mula sa minority block. Pero mamayang alas 3, may inaasahan pa tayong susunod na sesyon dito sa Senado, which is ito yung regarding nga dun sa anti-political dynasty na naipasad sa Kamara at nailipat na dito sa Senado. At
Hopefully, we are hopeful no, na meron pa tayong ibang mga senador o dagdag na senador na makikita. Pero as of now, May, wala tayong impormasyon na nakukuha mula sa kanila kung darating sila ngayon sa Senado. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Political analyst Dr. Froilan Calilong welcomes Senator Alan Peter Cayetano's move to concede the Senate presidency to the new majority bloc. On BNC's memo, he said impeachment proceedings would have grinded to a halt had the impasse not been resolved, citing the absence of a presiding officer. We need to have a decisive and a clear-cut manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting Vice President and not a President. No? Kasi kung Presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have the final call of this. Ayun. Ayan. Sorry meron lang tayong inaano dito. Pagpasensyaan nyo na. Importante po ito. Huwag po kayo magagalit. Okay. Ito na. Ito. Pag-usapan natin itong importante ito eh. Ito, natawa kasi ako dito eh. Sobrang Ito. Tingnan ninyo. Barado eh. Barado yung mga media eh. For the Ayan, panoorin nyo. Oo naman. Of course. We have 1998 already been there and done that. No, number one, congratulations. Am I barred from coming in? no. No, I don't think I can. Okay, number one. Yes, should I follow this security measure? Okay. Ma'am, sige po, number one. Am I late kasi? Ma'am, let's continue number one. Later. Kasi, bakit nangaharang ng ganun tayo na lang sila? Magkano lang number one? Okay. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Number two, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Diba? Siya na ang pro tem. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes. So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Tama na ngayon. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Okay. Tama. Ayan kasi. Gusto nyo ng balita, nang-iintriga kayo. Tama nga naman, bakit siya ang tatanungin mo? Sino ba ang pinresure? Yun ang tanungin mo. Remember, Rule 2, Section 2. Alam ba nyo yon ng rules ng Senado? O what is it kung alam nyo? At dapat alam nyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam nyo. Ay, ang tatanga-tanga ninyo. Barado yung mga media, tanga-tanga. Hindi ninyo alam kung ano yon? Section 2, Rule 2 ng boto ng Senate officers ay dapat all of its member, all. The keyword is all. Pag sinabi bang all, lahat? O konti lang? O yung mga nag-a-attend lang? Di ba sinabi all? Wala naman sinabing all that is attending. All that is not yet suspended. O all that is not jailed. Ang linaw-linaw doon, all. Ina niyan, bobo. Inis ako. Daming bobo kasi dyan eh. Rule 2, Section 2. The officers of the Senate will be elected by a majority of all, A-L-L, its members. How many members are there in the Senate? Hindi po ba OL? All?
Di nyo alam eh, tanong kayo, nagalit tuloy si Madam Loren. If you count Jinggoy? How many members are there in the 24. Senate? 24. Just answer me. What is half of 24? 12. What is a majority? Is it half or... That's one. Okay, so 13. They elected 13 today. We recognize and appreciate and are grateful for that. Does See? it moot the SC petition? I'm not the Supreme Court, but it should not because the June 3 is a different issue. That was 12. You just answered my question. It's 13 today. Bye-bye. Thank you. It's 13 today. Bye-bye. Tanga-tanga nyo. Bobo, leche, punyeta. Ay, nako. Nako talaga, oo. Ito. Thank you, ma'am. Next time, pag magtanong kayo, ayaw alam niyo yung rules, ha? Oh, may pahabol pa. Yari ka ngayon. Bobo. How are you today, ma'am? For the new leadership, how are you? How are you again, ma'am? Sorry. Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am? May 13 na sila, di ba? Every day is a blessing. Oh, di ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit, di ba? May 13 na. Ano ba gusto nyo? Yes. Thank you. Basta may 13. Ano bang tanong yun? O, pa ni Loren tinanong nyo? Lagi naman kaming ready. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? Di ba? When you have 13, Oh, yun common sense. Yan ang wala ang media. Yan ang wala ang media. Common sense. Di ba? Kaya kayo nababara eh. Oh. Ayan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa inyo. Wala kayong commonwealth. Yan ang problema sa inyo. Isa pa, ulitin natin yun. Nakakatuwa yun eh. Bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Opo. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just Okay. how it is. Thank you, ma'am. No, di ba? Tanga-tanga nyo, wala kayong common sense eh. Bobo. Ako na magsasabi. Alam ko hindi nyo kayang sabihin yan, Senator Cayetano at saka tawag dito at saka Loren Legarda. Hindi nyo masasabing bobo sa media. Ako na lang. Ang bobo kasi ng mga media eh. Bayaran na nga, bobo pa. Ay, nako. Bayaran ka na nga, bobo ka pa. Anyway. Ang init ng ulo mo, banat ba ya? Siyempre, kasi wala pa akong kain. Pero nakapagkape naman tayo. At siyempre, tinan mo naman yung lagayan natin ng kape. Diba? Office of the Vice President. Tatanggalin ko na yung Vice. Kasi President na. Buburahin ko na. Sarap. Iba talaga lasa ng kape, Brad. Pag ako tinanong ni Boy Abunda, chocolate or sex? Pag tinanong niya ako, halimbawa lang, tinanong niya ako ng ganun. Ang sagot ko, coffee. Oh, bakit? Kasi hindi naman ako pwede sa chocolate. Sa sex, wala na. Wala na ako dyan. Hindi na ako dyan sa. Pag matanda ka na, wala nang powers. Agoy. Di ba? Alam niyo yan, kayo mga matatandang nanonood ko. Kayo mga matanda, wag kayo na wag na kayo magmaang-maangan. Pati salita, hindi mo madiretso. Ano ka? Wag na kayo magmamangan, kayo mga matatandang katulad ko. Anyway, ito na, tuloy na natin. Ito, pag-usapan natin to, napakaganda kasi ng sinabi ni Cayetano dito. Alam mo, kakaiba rin, alam mo ito si Cayetano,
Although, ako kasi medyo, may part ako na nababagalan doon sa pag-response nila sa Supreme Court, pag ano nila sa mga ibang bagay. Medyo hindi siya ganun kaaktibo. Hindi. Aktibo siya, hindi siya ganun. Feeling ko ha, ako as a, medyo mabagal kumilos. Parang ako, yun ang naisip ko. Pero siguro, maybe sometimes, sabi nga, slow to speak, quick to listen. Alam niyo yun? Yung prinsipyo na nakasulat sa Proverbs. Alam ko Proverbs yun eh. Correct me na lang if I'm wrong. Diba sabi nga doon is slow to speak, quick to listen. Ang prinsipyo na yan, huwag ka muna agad-agad gagawa ng bagay na hindi mo talaga pinagplanuhan, hininga ng advice sa mga taong nasa paligid mo at the same time, manalangin. Kaya lang, feeling ko, minsan, late na. Although sabi nga, in God's time, there is no such thing as late. It's always the perfect time. Kaya basahin po natin itong kanyang statement patungkol po sa pagpalit ng leadership sa Senate. Sabi dito, a grateful heart but unfinished fight. Tama. Ganda nun. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Micah 6:8. Ang pakaganda nun, di ba? Let me begin by saying that I am grateful to God who is in His providence so fit to entrust me for a reason. With the burden of this office, I never held it as a prize to be kept, but as a way to be carried in your service. For that trust, His and yours, I give thanks. Napakaganda niyan. Alam mo, baka sabihin ng iba dyan, parang anong tawag doon, yung sour graping lang o whatsoever si Cayetano. Hindi ho. Sabi nga ng Biblia talaga always yan, di ba? Sabi ho ng Biblia, napakaganda nung yung kanta ni Don Moen yung give thanks, yung rejoice always, di ba? Rejoice always, pray continually, and thank God in everything. For this is the will of God. Napakaganda po nun. Alam mo, sa buhay, napakarami talagang hindi mo maipaliwanag bakit nangyayari. Minsan may katanungan pa nga tayo, if God is good, why is this happening to me? I am following Him. May mga ganun tayong tanong, di ba? Marami tayong, parang, lagi ko to naririnig sa mga tao. Hindi naman masama akong tao, bakit sa akin nangyayari ito? Napakabuti kong tao, pero bakit sa akin nangyayari ito? May mga ganun tanong. Di ba? Ako na nga yung tumutulong sa aking pamilya, bakit sa akin pa nangyayari ito? Hindi mo maipaliwanag. Tama ka naman, hindi mo talaga maipaliwanag yan. Kaya nga, you don't explain everything that is happening in our life. Kailangan mo talagang isang bagay lang, magtiwala. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi nga niya, binigyan siya ng maikling pagkakataon maging Senate President. God has a purpose. Ako, nakita ko yung purpose na yun Nakita ng taong bayan yung purpose na yun. Yung maikling stint, o sabihin na natin yung maikling pagkakataon na maging Senate President si Cayetano, dito lumabas kung sino talaga yung mga para sa bayan at sino talaga yung sa gitna ng gulo ay nagiging wild, nagiging war freak, nagiging bumabaloktot ang prinsipyo, nagtatanga-tangahan, at sunod-sunuran na sa presidente. At makita mo rin dito kung sino yung takot. Diba? Kitang-kita natin Ngayon, dahil sa nangyaring sandali na ito, na-reveal kung sino talaga ang para sa bayan at sino yung para sa sariling mga politiko. Alam mo, hindi mo na mapapagkailayan. Ang mga tao, hindi man sila maka-Duterte lahat, pero alam nilang pinipigilan itong Blue Ribbon hearing para hindi talaga lumabas kung sino ang tunay na nagnakaw sa Pilipinas. It's a fact. You cannot erase. Even if you keep on changing the Senate presidency according to your will, di ba?
Kung ano man ang gusto ng presidente, ginagawa ninyo. Okay yan, sige. Pero hindi nyo maalis ang fact na kinurap ang budget ng Pilipinas. Yung nga recently nga lang yung sa PhilHealth, yung hindi binayaran yung bill, something ganyan, kasi dahil daw namatay kagad, kailangan may 1 taon, something like that. No, 'di ba? Sorry, hindi 1 taon, 1 araw, 24 hours kailangan ganyan-ganyan. Alam mo, daming ano nun Sabi ko nga even unrelated situation ginagamit ng Panginoon to show the corruption in our country. Alam mo hindi naman nag-grant. Sige, nag-grant na nga na kamag-anak. Hindi naman siya wala naman siyang say sa politika But one thing is for sure, against siya doon sa ganong klaseng pamamalakad ng PhilHealth. Why do you think? Alam niyo kung bakit? Remember, bilyon ang tinanggal sa PhilHealth para ilipat. Saan? Saan nilipat? Sige nga ho. Para alam mo natin, nilipat to saan? Sa pamimigay sa taong bayan na kung saan doon kumukuha ang boto ng mga kandidato. Yung mga AKAP, AYAX ba yun? Doon. Kasi yun, aabot ng mga kandidato yun ng mga politiko. Ito. Sa PhilHealth, walang pakinabang ang mga kandidato doon. Walang pakinabang ang politiko natin doon. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na yung korupsyon sa Pilipinas Ang tindi. Ang lala. Alam mo bang na aside from that, meron pa yung isa, yung sa PDIC, yung Philippine Deposit Insurance ba yun? Commission or something. Basta PDIC. Kung saan yung pondo para sa mga bangko ay pagka magkaloko-loko bangko, may sasalo sa atin na insurance. Yun yun ang purpose nun Alam mo, daming kinabahan. Ito isipin nyo this is how God moves. Na sometimes we cannot see, but if we really, really, really think about it, yung kamay ng Diyos nandyan, nakahawak, gumagalaw. Recently lang, yung BPI. Recently lang po yun Kahit ako napraning Kasi kung magda-down ng app, usually 3 hours, 4 hours. Hindi, nag-down yung app ng ilang araw. Sabi ko, patay kang bata ka, nangyari sa mga pera namin, mura na, wala na nga Mawawala pa. Di ba? Yung mga pagkakataong gano'n, mapapaisip ka Paano na yung pera natin? Huwag ka mag-alala, may insurance naman ng gobyerno. Dapat gano'n Hindi Di ba? Yung pinag-usapan doon na nung binawasan yung budget ng PDIC para saluhin kung sakasakali magka-problema tayo, kinabahan ng taong bayan nun. Hindi naman natuloy, naibalik naman. As a matter of fact, ang sabi ng BPI, yung app lang naman na nagloko. Not the money, not the system. Yung app lang, hindi man siguro, ewan ko kung nagloko o in-upgrade. I think in-upgrade kasi nabago na ng konti. So, in-upgrade lang. Pero, through that situation, doon mo makikita na wow, ang importante talaga yung budget ng Pilipinas. Dito mo masasabi talaga, there is a great corruption sa Pilipinas. You know number 1 na pinakamatinding corruption? Alam niyo kung saan? Saan mo mapapansin? Nasa karsada. Alam mo bakit napakaraming kamote sa karsada? Napakaraming coaching o driver na kamote? Isa lang ang dahilan yan. Dahil sa corruption. Yung mga lintik na mga kamote na yan, whether rider o driver, nakakuha ng lisensya hindi dahil sa marunong na sila. Karamihan dyan nakakuha ng lisensya dahil bobo. Anong ibig sabihin? Hindi pinag-aralan ang batas. Walang alam. Sa ibang bansa, pag nakakuha ka ng lisensya, sineselebrate pa nga minsan yan Sa hirap makakuha ng lisensya. Kasi ite-test drive ka talaga, titignan ka pa. Dito sa atin, pera lang ang kapalit, tapos na usapan. Ganong katindi. No wonder, kitang-kita ang resulta ng korupsyon sa kalsada. Ang daming kamote. Di ba? Kaliwat kanan. Biglang nasa left lane, biglang kakanan. Nasa right lane, biglang kakaliwa. Sa kabila, tatawid. Na walang pakundangan.
Dahil nga sa pagkuha pa lang ng lisensya, korupsyon na nandun. Tuloy. When we elected to be the new majority in May, many only gave us a week before we all replaced. I said then what I say now. It is not how long you live, but what you do with the life you're given that counts. Tama. Personally, I would rather have held this office briefly and use it for something true and held it for years and use it for nothing. One realization ng mga Pilipino, ng taong bayan, kung dito sa short stint ni Cayetano as a Senate President, yung kanyang maikling panunungkulan na yon, na-realize ng taong bayan na pinagtatakpan talaga ng Senado ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kakuntsaba ang buong Senado. Yan ang sigurado tayo. Na-realize ng taong bayan yan. And patuloy natin. And so let me thank those who stood with us when standing was the harder path. You choose principle over power and position. You paid for it in the ways the public may never fully see. Grabe yan. Galing ni Jinggoy. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jinggoy Estrada and his family. He stood his ground, and Senator Marcoleta for not bowing to pressure even when the threats of arrest have been coming from all sides. I will not forget it. I will not let it count for nothing. The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here. They only just begun. Mga kababayan, we carry it forward together. Remember, di ba? Plunder din ang kinakaso kay Marcoleta. Huwag niyong kakalimutan. Pero nanindigan yung tao. And to our brother who in the end felt he had no choice but to make peace with the new reality, I hold no bitterness toward you. I have seen the pressure that were brought to bear and understand them. May the public judgment of you be kind one. No. We will not be kind. Much is given, much is required. We are not enemies, only colleagues. Brothers caught in moment larger than us all. So, sorry Senator Cayetano, yung bata mong si Villanueva. Yung isa pa, mas mapapaano ko pa yun kasi talaga naman politiko yun I mean, expected ko na yun. Ito si Villanueva hindi ko expected. Bakit? Banal-banalan to As a matter of fact, this is the first person na nag-reveal nitong flood control na ito. So yung linis-linisan mo pala o yung pakikipaglaban mo pala sa flood control ay peke. Kung ikaw na madadali, babaluktot ka na. So you have no right at all na masabing anti-corruption. Totoo lang. Yun ang totoo. I'll be honest about what I feel. I'm not saddened by the loss of position. A position that was never mine to keep. What saddened me is harder to say. It is to watch our country slip toward darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say there is no hope. Walang pag-asa, paulit-ulit na lang korupsyon, pare-pareho lang sila. And there is something harder still to accept. Mahirap tanggapin na may nagsasabing mulat sila, mga aktivista, lalo na mga gobyerno, media, nagtutulungan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mga mastermind. I'm said that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient. To trade the people's right to the truth for a season of political advantage, that is the real loss, not a gavel, but a conscience. This was never about Senate presidency. From the very beginning, it was about the truth about the flood control funds, the billions meant to shield our towns and our families from the waters, and the protection that was paid for and never came. That is the right that began on all of this. One side wanted to bring it out, the other was desperate to keep it covered. Grabe, lupit. And it is a fight that we intend to continue. No title or position required. As for the Senate, there is a real work waiting. I'll be among the first to back the measure before us to help Mindanao rise from the earthquake, to fund the relief and the rebuilding of broken communities. It is exactly what the Senate is for. That has my vote without hesitation. But our people are also asking about the price of rice, about wages, about electricity, about the corruption. And a corruption that steals the service they are owned. Ayan. Number 2. Ito. Yan.
So I must be candid. The President himself named 21 priority measures for passage by June. And when our leadership changed, his palace promised the public there will be no slowdown. Yet, none of those 21 appears to be set for passage today. What will send into law instead is a national orchid and 2 grants of citizenship, worthy perhaps but not work a country in this condition. Wow. Sa madaling salita, inuna pa yung citizenship ng dalawa kesa sa para sa bayan. The lone priority measures on the calendar of at all, the anti-political dynasty bill sits only at interpolation. We could have done the people's work these past few weeks had the effort gone up into governing rather than counting to 13. Instead, the real work waits. Cover up time muna. Okay? Eto pa. Baba na tayo, ha? Let me be precise. We do not hold this against our colleague who may now be chosen. It is a charge against President that the leadership of the Senate might be settled beyond its own walls. We never dispute this chamber's right to choose its leader. We dispute only the manner by which it was done. Sabihin yung 12. Give the Senate a proper vote with a true quorum and we will respect its result. That is all we ever ask. The arithmetic has changed. The Constitution has not. And now, after speaking with Senator Judas Villanueva, wala yung Judas. Joel pala. Judas Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whatever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations by cooperation in advance. Galing, palakpakan. Walang bitterness. Ganyan dapat. Ganyan dapat. Walang bitterness. Hindi katulad sila nung napalitan sila kung ano-ano na sinasabi nila sa talikod keso sinisiraan nila si Senator Cayetano. Makikita mo talaga dito lumabas talaga dito kung sino yung mga statesman at sino yung mga laki sa kanto, geologs. laki sa kanto, geologs. So I will end with a message to the public. It has been honor my life to serve as your Senate President. Office are temporary. Titles are temporary. Even majorities are temporary. But your right to the truth is not, yon. I promise you, we will get to the bottom of this. We will find the mastermind. We will hold them accountable. With gratitude to God who lent me this office for a season, and with a promise to you, I will go on fighting for your right to the truth beyond any office, any position, any title for as long as I am able. That promise does not change hand, and it will outlast us all. I may leave the position of SP, but I'm honored to still be your PS, your public servant. Gandling. Tingnan mo naman yung nag-like dito. Ngayon, ang dami na. Ito in-screenshot ko, ilan lang yan. Ito, ang dami na ngayon. Grabe, no? Alam mo, ito talaga, ang galing talaga ng Panginoon. Yun lang masasabi ko. Ang galing ng Panginoon talaga. Oh, ang galing. Ang galing talaga eh. I'm so amazed. This is the work of God and not of men. That I am sure. Sigurado ako. One, lumabas talaga yung mga trapo, yung mga walang prinsipyo. Lumabas talaga. Nakitang-kita natin ngayon kung sino yung hindi natin maasahan na alamin ng katotohanan. This is the worst corruption na nangyari sa Pilipinas. Pinaka-corrupt na pangyayari sa Pilipinas. Trillion. Yet, etong BBM senators ay pilit na pinagtatakpan. Nakita na natin ang tunay na kulay nila. Yung may mga pangarap na maging presidente dito, sobrang umekis kayo sa taong bayan.
Maniwala kayo sa hindi. Yung mga ginawa, itong mga pangyayari na to, talagang nilantad lang ng ating Panginoon kung sino at kung anong klaseng politiko ito mga BBM senators na to. Even yung nagkiklaim ng Lord, Lord, why hindi ako saved? Ayan, kitang-kita na natin. Second, importante na malaman natin ito. Dito din lumabas po kung sino talaga ang nakikipaglaban sa bayan. Ito talaga yung kahit anong mangyari, kahit makulong pa, kahit magkaroon pa ng matinding pagsubok at pag-uusig, ay nanatili sa prinsipyo. Lumabas ngayong panahon na ito. Sabi ko nga sa inyo hindi porket nakita niyo yung nakulong, para bagang guilty na siya. Hindi, nagkataon kasi non-bailable. Tingnan ninyo, eventually mapapalaya yan si Jinggoy. Sobrang napahanga ako. Sobra pong napahanga ako sa pangyayari na to. Hindi lang po sa kanya, pati ho dito kay Cayetano, sobrang inangat siya ng Diyos dito sa pangyayari na to. Sobrang matindi yung pag-angat ng Diyos sa kanya dito. Ako, nag-o-observe ako sa kanya social media. Grabe. Grabe yung pag-angat niya dito at sa paninindigan niya. Si Marcoleta din. Palakpakan din natin. Si Marcoleta, ang isa rin ho sa mga sobrang nakitaan natin ng pakikipaglaban talaga na hindi umuurong. Marami pa po dyan. Robin, kahit si Amy Marcos nakita natin At iba pa. Now we know kung sino talaga ang nakikipaglaban sa bayan natin. And we must admit, sometimes nagkakamali tayo. Sometimes nagkakamali tayo ng perception sa isang politiko. Pero ngayon, through the hand of God moving in our country, pinakita niya sa atin kung sino talaga ang para sa bayan. Kaya, wag po tayo malulungkot. Ako, happy ako Sabi ko, grabe itong mga nangyari na to. Dito talaga, we cannot deny the hand of God working in our country. Huwag kayo mag-alala. Alam mo yung sinasabi ni Cayetano paulit-ulit na 40 years bago makalaya yung Israel. 40 years din bago sila makapasok sa Promised Land. It took 40 years din kay Moises para ma-realize niya yung kanyang calling. 40 years po yan. Ayan po ang sabi nga nila yan po ang simbolo ng perfection. 40 years. Learning, mga matututunan. Ako, after 40 years from the 1986 revolution, remember that, nung nagkaroon po ng revolution noon, 40 years from that time until now, na-realize talaga ng mga Pilipino kung gaano kakurap ang mga politiko natin. Imagine mo, even Magalong said, majority of the congressmen, they have corruption. Even those anti-corruption na mga tao, na politiko, kuno, mga dilaw, mga pinklawan, lumabas dito na sila ay mga hipokrito at parte ng korupsyon. They are only shouting against corruption pag yung kalaban na nila ang naupo. Pero pag kakakampi na nila yung naupo sa leadership ng gobyerno, yung pagiging anti-corruption nila nawawala na. Once again, dumabas ang totoong kulay ng mga pinklawan at dilawan. Even the left, can you just imagine? The left receives male-maletang pera. Pero they're fighting against corruption. Can you just imagine that? Pati yun, na ilantad after 40 years from the EDSA revolution. Now we know kung ano ang
tunay na kulay nila at kung sino talaga ang tunay na nakikipaglaban. Kaya sa tingin ko, we are successful in knowing the truth. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.